Okay, ngayon naman po ay tunghayan natin ng isang buong pamilya na natulungan ng ating PAMS doctor na si Dr. Frederick Francisco na isa pong integrative medicine specialist. Ito po. Magandang gabi mga kasambahay. Narito naman po tayo sa ating segment na PAMS at your service. At ito po ay isang programa na kung saan tinutulungan natin ang ating mga kababayan na dumudulog kung sila ay merong problemang medikal. At karamihan po sa inyo siguro ay meron pa rin hindi nakakabatid kung ano po yung tinatawag na integrative medicine. At ngayong gabi yan po ang ating pag-uusapan upang bigyan ng linaw kung ano nga ba itong specialization na to. And gusto kong i-welcome ang ating special guest, walang iba kundi si Dr. Eric Francisco or Frederick Francisco para po yan. Siya po isang PAMS member at isa rin pong Board of Trustees ng International Academy of Medical Specialists. Okay, Dr. Francisco, good evening. Good evening, Doktora. Para sa kaalaman ng ating mga viewers, Doc, ano ba yung ibig sabihin ng integrative medicine? Ibig sabihin ng is yung ating alam na Eastern acupuncture, herbs. Kaya lang may kasama itong mga homeopathy at saka mga ozone. Ito ay most common doon sa Europe naman. So, parang nagko-complement ito sa ating Western medicine. Since ako po ay isang infectious doctor, na-appreciate ko yung importansya nung hanapin mo yung root cause of the problem at ibang principle yung susundan mo. Practice mo, Doc, ano yung mga klaseng diseases o sakit o anong klaseng pasyente yung pumupunta o dumudulog sa inyong clinic? Ang karamihan ay yung mga naghahanap ng ibang paraan ng paggagamot. Pagkatapos ay mga kumbaga nasubukan na yung ating common o usual na medicine. Example, no? anong mga cancer, sakit? Cancer. Mga degenerative, mga diabetes, hypertension. Karamihan yung iba-ibang klase ng cancer kasama dito. Yung pinakamadali na makikita mo ay yung mga halimbawa trangkaso. Okay. Napapaigsi mo ngayon yung tatawag nating haba ng sakit. Ng sakit. Sa ganitong specialization, paano mo ginagamot ang isang pasyente, halimbawa breast cancer? Natawag namin dito profiling. So kinukuha mo yung detail ng history niya, and then kinukuha mo rin yung mga past history, tapos sinasabayan mo ng mga laboratory. Kamukha rin nung ginagawa nating Western way. Pero dinadagdag natin dito yung tatlong aspeto, spiritual, emotional, at saka physical. Tinatanggap mo ba, Doc, yung tinatawag na chemotherapy kung ang lumapit sa iyo ay isang pasyente na mayroong cancer? Nakikipag-complement. Kaya tawag minsan ay complementary medicine. Yung tinitingnan naman ay ano yung existing na immune system na tinatawag natin sa medisina. Malalim yung immune system at marami na rin tayong nakikita na sinasabing iniinom na mga supplement na pampataas ng immune system. But this time, since we are all doctors, tayo ay mga doktor, tinitignan natin yung mas malalim na specific na immune cells. At doon ay pinapasok natin yung mga halimbawa ay mga supplement, mga best mga vitamins. Yung pagkain mo, lalo na pagka ikaw ay hypertensive, wag ikaw ay may diabetes, no? Right. Ang daming bawal na pagkain. So, pinakang malaking ano rin dito sa treatment ng isang pasyente, yung ano ba yung mga dapat mong kainin, ano ba yung bawal sa yung kainin. Kasi meron tayong tinitignan na emotional aspect. Kamukha nung sinasabi na puro bawal, wala. Walang makakain. So, instead of walang makakain, hinahanapan ko, ano bang dapat kong kainin? So, it's a matter of approach natin sa patient. Kasi we want the patient to think, gusto natin siya maging on the positive side. Okay, mga kasambahay, dyan lang po kayo at mamayang sandali lang, magpe-prepare lang kami ni Dr. Francisco kung papaano ang tamang pagkain o kung papaano ang tamang pag-prepare ng food sa ganitong klaseng pasyente. Sir Eric, ano ba ang
history muna nitong ating pasyente. Si Mr. Mendoza ay nag-complain ng minsan ay lumalaki raw ang puso, sumasakit, no? At mataas daw ang kanyang asukal sa dugo. Kaya naman ay ginawa natin, ginather natin yung usual na laboratory at saka yung history. At doon nagsimula ang gamutan. Okay, Ate Chat, paano mo ba ginawa yung mga tinuro ni Dr. Eric sa'yo? Yung mga kung paano mag-prepare, magluto ng mga masasarap, healthy na food? Siyempre, natural ang ating lulutuin. Hindi tayo pwedeng magluto ng di press, lalo na't kagaya niya ang pasyenteng kumakain. Dapat lulutuin natin sa tamang pagluluto. Halimbawa, sa isda, kailangan iluluto mo na ng press, tapos lahat ng ingredients nun na ilalahok mo, talagang press at saka walang mantika, walang lahok ng mga kung ano, nung seasoning na hindi dapat ilagay. Mga artificial seasoning dapat talaga natural na luto. Actually, ang ingredients naman ng seasoning natin, suka, asukal, at saka asin. Oo. At yun yung sinasabi niyang natural. Tunay na asukal, yung asukal na pula. Oo, mas maganda yun kaysa yung puting asukal. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming segment ngayon sa Pumps at Your Service. Sa susunod na linggo, iba na naman pong sakit o iba na namang topic ang ibabahagi namin sa inyo. Yes, oo, integrative. Dati kasi alternative, ngayon inano na nila na integrative medicine kasi napakalawak. Pero mo, pag may, 'di ba, pagka hypertensive ka, diabetic ka, bawal na yung maraming pagkain like bulalo, mga ganyan. Ay, hindi bawal. Ganun ba yung doktora? Pag bulalo, hindi pwede? Meron lang siyang pinapaalis na portion doon sa bulalo na yun ng bawal. Pero pwede mong kainin yung actually yung bone marrow. Hindi naman masama yun. Yun ang pinagbabawal, di ba? Hindi. Yung utak sa loob ng yung bone marrow, buto. Hindi siya yung masama doon. Ang masama doon yung may portion doon na nakadikit doon sa buto na tinatawag Ano, sila. yung mga Yun yung litid? pinapaalis niya. Tinataktak ko ba kayo eh? Oo. Okay. Diba? Litid ang tawag Yun, doon. ano? Ayan. Tama yun naman, yung di ba? Sabi nila nung tinatanggal. araw kung ano yung pagkain mo, yun yung gamot mo. Di ba? Kasi kaya, yung halimbawa, yung cancer, edi maganda naman yung sinasabi nila doktor na mga pagkain putas, vegetables, di ba? Basta... Kasi sinasabi nila yung red meat, yun daw yung pagkain ng cancer cells. Oo, at saka halimbawa, kung diabetic ka, di ba, bawal yung too much sugar, o ano, pwede ka naman mag-alternate ng ibang klaseng sugar, like yung coconut sugar. Yeah. Pero alam mo, yung sinasabi nila, you go back to basic. That's very important. If you go back to basic, yan talaga yung mga gamot yan eh. Go back to basic, ano ibig sabihin? Kakain ka ng gulay, kakain ka ng prutas, di ba? Sa mga probinsya, pag ikaw sa study, di ba, yung mga mga nakatira sa probinsya, bibihira yung nagkakasakit ng cancer because yung kanilang lifestyle iba talaga. Iba, tapos puno ng gulay talaga, tsaka yung mga isda dun sa riwa, yung sabi mong tawilis, naku, ang sarap ng Kasi lang ibig tawilis. sabihin niya, kapag tatanda na tayo, uwi na tayo sa probinsya. Kaya, nako, salamat po doon sa naghanda sa amin ng masarap din mga pagkain. Tawilis, naku, napakasarap naman Oo, si yan. Ate Chat and Alex Mendoza and Ate Lerma. Hello. Thank you so much sa masarap na hinanda nyo na akala namin ay hindi healthy. Oo. Kasi may mga karne, di Yung ba? pala ay- Pero healthy yung mo pala ay palang healthy. niluto yun. Okay. Oo, the way she cook it, tsaka yung mga ingredients na sinama niya. Okay. Healthy Thank you pala very yun. much Thank po. you. Maraming salamat. Thank you, Lahat. Ate Chat. Sa preparasyon.